So hello, yung topic natin ngayon is bearing stress. So ano nga ba yung bearing stress? Bearing stress if two bodies are pressed against each other. Compressive forces are developed on the surface of contact. The pressure caused by these surface loads is called bearing stress. For example na eto na. Meron tayong plate dito, dalawa. Then naka-connect siya or pinagdidikit sila ng rivet natin. So if nag-apply tayo ng force P dito sa magkabilang dulo, so magkakaroon tayo ng shearing dito, di ba? So mapupunit yung rivet natin. Pero bago siya mapunit, magkakaroon muna ng contact dun sa surface. For example, humila tong force P dito. Magkakaroon tayo ng contact dito, which is compressive contact dun sa rivet tsaka dun sa plate natin. No? So, yun yung tinatawag na bearing stress. So, yung gagamitin nating area naman for bearing stress is yung projected area. So, bakit projected area? So, ito yung projected area natin. Projected area. So, bakit itong projected area na to? Bakit hindi yung half ng circumference natin tsaka yung thickness ng plate natin? No? Bakit hindi yun? Kasi, dahil dito yan. For example, na meron tayong let's say, ito yung butas ng natin. Or pag selection natin yun, ito yung magagawang butas. Or pag hinati natin, ito yung madedevelop na figure. So, diba, ito is yung projected area yan. Which is yung gagamitin natin for the bearing, no? For the area for bearing stress. So, bakit hindi yung half circumference ng circle multiplied by the thickness? So, bakit hindi yun? Kasi, sabi na yung stress dito is mas kokonti. It varies from 0. Then, pag nandun na siya dun sa pinakagitna nito, yung bearing stress dito is maximum. So, dito is konti lang yung stress kasi mas konti yung contact dito sa gilid. So, doon naman sa likod is maximum kasi doon yung nagkakaroon ng contact doon sa mga material natin, no? Maximum. So, gagamitin natin yung projected area para, or i-assume natin na sa projected area yung bearing stress natin, no? Para mas evenly distributed yung force natin. So, projected area yung gagamitin natin. So, ito yung projected area. No? Pag hinati mo to, makukuha mo yung area dito. No? So, proceed na tayo sa problem. So, tandaan nyo na pag bearing stress is contact between two materials. So, yung formula pala for bearing stress is wala siyang pinagkaiba dun sa axial stress. But, yung area yung P bearing all over the area of the area projected. So, solve tayo ng problem. So, ito yan ang problem natin. So, if 20 mm diameter bolt passes two wooden planks together, the nut is tightened until the tensile stress in the bolt is 150 MPa. Find the smallest shift diameter D of the washers if the working stress for bearing or working bearing stress for width is 13 MPa. So, lista muna natin yung mga given. So, meron tayong diameter of the bolt is equal to 20 mm. Then, meron tayong
tensile stress, which is equal to 150 MPa or Newton per millimeter squared. Then, meron tayo bearing stress, no? Which is equal to 13 MPa for bearing, for wood. So, hinahanap yung diameter ng washer. Diameter of the washer is unknown. So, paano yun? So, ano ba yung washer, no? Yung washer, siya yung nilalagay sa bolt if malaki yung butas dun sa plate natin. For example, yung butas mo sa plate is yan, no? Ito yung butas mo sa plate. So, yung ano mo, yung nut mo or yung head nung bolt mo is parang papasok na siya dun sa butas. So, lulusot na siya, no? Dun sa butas na to. So, para maiwasan na tumagos siya dun sa butas, maglalagay tayo ng washer. Papasok natin yung washer dun sa bolt. So, para mapigilan yung pagtagos ng bolt natin. So, may screw natin na maayos yung or mapagdidikit natin sila maayos. So, mapagdidikit natin sila ng maayos, no? So, dito, nasan yung washer dito? Yung washer dito is, ito yan, yung sinasabi ko nga. Para mas efficient yung mga materials natin. So, dito siya, kung mapapansin nyo, if hindi tayo naglagay ng washer, ano mangyayari, di ba? Pag hinigpitan mo ng hinigpitan, may tendency na lulusot na yung ano natin. Lulusot na yung ball natin dito sa wood natin, no? So, naglagay tayo ng washer para hindi kagad lumusot yung ball natin. So, I hope nagigets nyo yung sinasabi ko. So, anong hinahanap, no? Diameter D. So, etong diameter na to. So, mapapansin nyo, nagko-contact sila dito. Pag hinigpitan mo to, magkakaroon ng contact dito sa part na to, tsaka dun sa kabilang part. Then, itong part na to is hollow. So, imagine natin siya sa top view, no? So, if ito yung diameter ng ano natin, washer. So, yung buong area na to is magkakaroon ng contact palibot dun sa wood natin. So, pero ito yung area na to, yung nasa ilalim nito magkakaroon ng contact dun sa wood. Pero may butas yun. So, ibabawas natin yun. So, given tayo ng axial stress, which is 150 Newton per millimeter squared. Saan natin gagamitin yun? Para makuha natin yung force. Kasi kung mapapansin nyo, yung force na nag-act dito sa bolt is same lang dun sa force na nag-act dito dun sa bearing natin. So, we can say that the force in the axial is equal to the force sa bearing. So, meron tayong formula, di ba? Axial stress is equal to the force all over the area of the axial. Then, meron tayong area for bearing stress, ay formula for bearing stress, which is PB multiplied by the area projected, no? So, we can solve for PB tsaka PA. So, meron tayong stress, axial, multiplied by area of the axial stress, is equal to the force PB, which is PB natin is cross-multiply. Meron tayong stress ng bearing stress multiplied by the area projected. So diba, saan natin kukunin yung area projected?
Dun sa bearing, then meron tayong magkakaroon ng diameter dito kasi nga involve yung diameter ng washer natin. So, isolate natin. So, area for bearing or area projected is equal to the cross multiply area of the axial stress of the axial multiplied by the area of the axial divided by the stress of the bearing. So, ito yung formula natin. So, gagawin natin substitute. So, meron tayong area for area projected is equal to the stress na nasa A, which is yung axial natin, which is 150 MPa. 150 MPa multiply by the area. Ano yung area nung axial stress natin? Yung area niya is dito, nagmumula dun sa diameter ng bolt natin dito. So, yung force natin is tighten, di ba? So, humihigpit yung force natin, which is nako-compress yung part na to, tsaka yung dito. So, yung tatamaan na area, yung area nung nasa loob ng bolt yung nasa loob ng wood natin. So, pag hinati natin yun, makakaroon tayo ng diameter daw na 20 mm. So, yung buong area na to is makaka-experience ng 150 na axial stress. So, meron tayong area which is pi over 4 b squared, which is 20 squared divided by mm squared nyan to divided by the bearing stress, which is 13 daw. MPa na. So, cancel. So, area natin for the projected area is equal to, so calculate. Meron tayong 150 divided by 13 multiply by over 4 multiply by 20 squared, which is meron tayong 3,624.9146 mm squared. So, ito yung area natin for bearing. So, area ba yung hinahanap? Hindi. So, ano ba yung hinahanap? Diameter. So, yung area natin for bearing is equal to pi over 4 multiplied by the diameter of the washer squared minus pi over 4 20 squared mm squared. So, bakit tayo nag-minus, no? Kasi nga, hollow yung papasukan ng bolt natin dito sa part na to. So, hindi siya kasama dun sa kukompute na bearing stress. Kukompute lang natin yung circumference nung nasa gilid nung katawan ng bolt natin. So, proceed tayo. So, substitute natin to dun sa area dito, no? So, meron tayong equate na lang pala natin. Equate siya sa 3624
.9146 mm squared. 9146 mm squared. Dalipat natin ito sa kabila, no? So, meron tayong pi over 4 d squared is equal to 3,624.9146 mm squared plus the pi over 4 20 squared mm squared. So, cross multiply natin. Meron tayong d squared is equal to meron tayong 4 multiplied by 3624.9146 plus pi over 4 20 squared. Labas natin yung unit, which is mm squared, divided by pi. So, to get the diameter, squared natin to. So, cancel yung meter squared dun. Cancel yung square dito. So, yung diameter natin for washer is equal to square root of 4 multiplied by 3624.9146 plus pi over 4 multiplied by 20 squared all over pi, which is 70.8. 70.8194. 194 unit is mm. So, ito na yung sagot for this problem. So, next problem naman,